Moings Bailey Vlog. This is again Mrs. Bailey, and today is November 22nd of 2020 and still a Sunday. So, ayan, as you can see, nandito tayo sa ating showroom. So, itutur ko kayo, kala mo naman laki mo kayo. Itutur ko kayo, papakita ko sa inyo kung ano ba yung itsura ng showroom namin at ng aming, ano ba tawag mo? Cleaning supplies cabinet. So, let's get started! So, as you can see, ito yung aming door, palabas ng aming sala. Ayan yung homeschool area natin. So, pagkapasok mo, ito yung pinaka-unang room na makikita mo. And syempre, dahil pandemic, importante na meron tayong, ano dito, sanitation area kung tawagin. And andito ang mga pito-pito natin, kasi importante yan for emergency. Keme, andito rin ang ating mga kasusian, overload. So, ayan, meron siyang ilaw sa loob. Tara, let's bagets. Ay, teka. Ito is, as you can see, pininturahan din namin ng gray, yung pinaka-door, para sumabay siya sa buong team ng ating kabahayan. Dito na, kaibigan, pasok. Ay, ayan, ay! Kala ko napasok ako. So, ayan! Sharan! Lapit ka pa, ma'am. Kaya mo pa, ma'am. Dito kaya? So, hindi, okay lang. Dito ka na lang. Yan. So, ayan. Hindi, sumabay, pumasok ka. I mean, yung cameraman natin, nahihirapan po siya. Oh, ano ba yan? Teka lang. So, okay, dadahan ka. Okay, doon ka muna. Teka lang. Ano ka ba? Diyan ka muna. Ay, kaloka pa. So, ayan, as you can see, ito na ang loob ng ating Sharan showroom. So, showroom na to before and slash tambakan ng kung anek-anek. Pero, nung nung nag-mini renovation kami, nag-decide din ako na magpagawa ng cabinet, cleaning cabinet dito. Kasi itong space na to is before, meron ding sapatos hanggang dito. Kasi syempre before, marami naman kaming nagsasapatos. Pero ngayon is konti na lang. So sabi ko, why not iusog doon lahat ng shoes? Dahil sobra-sobra naman talaga yung space. And then, pinakabitan ko na lang ko ng cleaning cabinet. Hindi ko na siya nilagyan ng door for the reason na may door na naman dito. And sabi ko, naisip ko, mas ma-maintain mo ang cleanliness at pagiging organized kapag wala siyang door. Kasi minsan, di ba, pag may pinto, pagbukas mo, surprise, makalat. Ito talaga, mapipilitang ayusin kasi nakabuyengin. Okay, halika, ito na talaga, papasok ka na. So, pininturahan lang din to ng white. Yung dati kasi to pink, ayan o, meron pang pink na natira. And then, change lang namin yung linoleum. Pero itong mga glass na to is dati na to. Ito na talaga yung nakalagay dito. May mga iba nang sira. So, dito sa first, saan ang kabila nito? Kasi kay Kibig yun. Okay, nakakaloka. May nawawalang sapatos si Cinderella. Oh, wala rin itong kabila. Wala din. Ano ba yan? Nakakalurky. So, ito yung sapatos ni Brielle. Ni Briley. Mas marami pa si Brielle. Marami si Brielle kasi minamana ni Brielle yung mga pinaglumaan ni Briley na hindi pink, like yung mga chucks, minamana na lang niya yan. And then, ayan, hindi naman to mga mahal. Actually, hindi ako mahilig sa branded na shoes. Mostly to ay, Metropolis Divisoria. Yung mga mahal lang dyan, yung mga niregalo, like ito, Kiko, Chico, niregalo lang yan. Ito, bigyan ng kapatid ko, ni Ate Chay, ito bigyan ng kapatid ko Nike. Doon lang sila nakakabili ng Nike. Pag regalo, pero pag sa ako kasi, since bata naman, di ba, hindi, parang feeling ko hindi pa worth it. Kasi makakalakihan, mabilis lumaki ang paa ng mga bata over time. So ito, dito sa kabilang side is pang mga bagets. And then dito sa baba is shoes to ni Auntie Doinks. May mga ibang nakabox. And then dito ko lang nilagay yung ano ba yung tawag dito? Yung pinapag-anuhan ni Briley kasi ito, mat. Ito yung ginagamit ni Briley kapag Yoga mat, benta. Yoga mat, parang gano'n. Ni Briley kapag nagbabalay siya. And of course, ang ni Sir. Ayoko nga sana siya dito eh. Pero sige na, para meron namang pwesto yung niya dyan. And then, dito, halika, pasok po tayo. Ayan, as you can see, halika dito. Pumunta ka. Hindi, wag mo iganyan. Akin na. Yan. So, as you can see dito, nilagyan ko rin siya ng label. It says workout equipment. And then dito ay beach shoes and slippers. So yung mga shoes na ginagamit lang pag mga nagbi-beach, keme, and yung mga slippers na pang dyan. And then dito ko na rin nilalagay yung mga ng ilaw, bagyan ng ilaw. Okay. And then dito naman sa right side, yung mga shoes namin ni Sir.
Aray ko. Medyo paano kasi to pa-elevate. So yung akin, yung first dalawa, wala naman ako masyado maraming sapatos. Before, nung nag-work talaga, ang dami kong sapatos, kaya kasha hanggang dyan. Pero since work from home na ng matagal, wala na. Pero ako naman, hindi rin ako mahilig sa branded na shoes. Ano lang, mga Divisoria lang din, keme. So, ayan. And then si Mr. Bailey, siya ang talagang nagba-branded na shoes kasi gamit na gamit naman sa kanya. Gusto ito eh. Yung sa akin wala, hindi rin. Hindi din yan original. Mostly kay Sir yan, mga original. Kasi nga, pag yung sa kanya, gamit na gamit, everyday pa rin kasi siyang pumapasok. At hindi naman siya yung mahilig talagang papalit-palit. So, yung mga leather lang nandun sa baba, yung hindi masyadong ginagamit. Okay, dito naman na tayo sa ating, medyo mainit dito, no? Sa ating cleaning cabinet. So, ito ay, magkano ko ba ito pinagawa? 2,000. Ako siningin ni Kuya. Si Kuyang Magkakahoy, is dito lang siya sa amin. Siya yung local, local supplier ko talaga ng mga pangkahoy. Pinapa-customize ko talaga. And guys, ang kagandahan, pag medyo mainit, no? Pag nagpa-customize kasi kayo, maaano nyo, ako talaga, inano ko yung sukat, kung ano yung gusto kong ilagay dito. And, mako-customize siya at the same time, mas mapapamura kayo. Not unlike pag bumili na kayo ng ready-made sa mall. So ito, parang 2,000 niya ako siningil. Meron din na kaming isang cleaning cabinet sa labas, pero ipapakita ko na lang yon sa ating garage area tour. 2,000, di ba? Sulit na. Walang pintura yon, kahoy pa lang siya. And then, pininturahan lang namin ng gray para sabay sa clean. And also, sila na rin yung nag-install. So, dun ka muna, ma'am. Para hindi ka mahirapan. Ayan, kasi parang nahihirapan siya. Okay, akin na. Kunin ko muna yung camera. So, ayan guys. Dito, sa unang layer, as you can see, rug for cleaning. So, nilalagyan ko lang siya ng mga label para yung mga nagkakalat dito katulad ni Ate John. Mahiya sila kasi may pangalan na. Ilalagay na lang nila yung tamang kasi syempre minsan nalolost sila. Ano ba to? Ano ba to? Okay, rug for cleaning. Ito yung mga ginagamit pang punas ng alikabok. Gusto ko one color lang lagi. Alam niyo naman, OC tayo sa ganyan. So, gusto ko sana gray pero wala akong mahanap na murang gray. So, green. Mop fillers, since ang mop namin ay spray mop, ito yung mga fillers na pinapalit sa loob. So, yan. And then, dito naman is pinasadya ko talaga to. Pina-customize ko siya na lagyan ng ganyan para masasabitan ko siya ng, anong tawag dito? Spray bottle. And then, yung spray bottle na to is galing sa Shopee or Lazada. Sa online lang yan. Gusto ko lang magkakaparehas. Before kasi, kung nakita niyo sa mga cleaning vlog natin, yung ganito ko is malaki. Pero na-realize ko, hindi siya agad na uubos. And parang minsan napapani siya over time kasi nga meron tayong vinegar. So, mas maganda na yung maunti para maubos agad and then hugas. Diba? And nilabel lang din natin yan para mas masaya ang buhay. Shirin! Dishwashing liquid plus vinegar. Magandang panlinis yan ng mga lamesa, ibabaw ng mesa sa kitchen. Peroxide plus vinegar, Fabcon. Ang ginagamit namin na Fabcon pang spray ng mga linens or sofa is Del. Del na pure, ano yan? Pure Love. Forever Love, keme. Mabango yan guys. Kasi Fabcon lang, hindi naman talaga siya, parang more on pabango siya. And then glass cleaner. So, diba? Ang ganda, ang organized, ang neat, ang saya. And then, ito ay chamois, whatever. Towel, ito yung nakaka-absorb ng basa. Ginagamit natin yan sa mga window ng CR, shower enclosure, window ng bahay. Okay. And then, this one, yung next na layer naman natin ay bathroom and kitchen. So, nilagyan lang natin siya ng label, again, para malaman nila. Yung kitchen is, isa lang naman sa kitchen, dishwashing liquid. And then, yung pang bathroom natin is may Sunrox, may muriatic acid, may liquid sosa, may keme bathroom. Ito, bigay kasi yan ng, sino ba nagbigay nun? Clean. No? May mga nagpadala sa atin ng And then, ang pinakababa niya ay malakasan nating vacuum. Ito yung heavy duty vacuum ko. Ito na yung mga dating-dati pang luma, Lux Classic. Yan yung malaki. And talagang maganda yung suction power niyan. Yan yung mga pang general cleaning. So as you can see guys, na-customize ko yung niya, yung lock niya.
kung tutuusin, pwede pang lagyan dito ng isang floor no? Kasi parang namali siguro ako ng sukat, nagpasobra ako. Pero, di ba, ang ganda. Hindi na siya makalat. Unlike before, nakakalat lang siya dyan. Okay, next naman is yung second na layer niya. So, may pangalan din siya, laundry. Andyan yung mga, ano natin, sabon. And ito is yung mga sachet na sabon. And ito is yung sabon na bar. Kung mapapansin nyo, yung maliliit na item is lagi ko siyang sinesegregate using a smaller basket para maayos siya, para organize siya. Next natin na layer, ano nakalagay? Cleaning! Okay, so ito yung mga panglinis. Malakasang glade natin. Ito yung glade na nilalagay dun sa automatic pump. And then Mr. Muscle for the bowl. And then of course, ang ating Splenda. Ito yung magic na, ano ni Sir, watermarks remover. Ang, ano nito, ang galing nitong makalinis. Si Mr. Bailey ang nag-suggest. Hindi ko lang alam po saan siya nabili. And of course, ang ating Starwax. Shopee yun. Okay. Ang Starwax, hindi kami nagsa-Starwax. Hindi kami nag-floor wax sa sahig. Ito yung ginagamit namin sa homeschool area, dun sa Linolville. And of course, ang damukmok na yung pampabango sa CR. Orchid, keme. And ito, Ambipure. So, dito is more on cleaning and fragrance. And then, may sariling slot ang ating Fabcon. Kasi, sobrang dami naming mag-Fabcon. Kasi nga, meron pa kaming Fabcon na Dell. Forever Joy pala, Forever Joy. Yan yung ginagamit natin para dito. Yan. And of course, yung ginagamit talaga natin Downy para sa ating damit. Sunrise Fresh lang naman. And then next, ay meron din yung label. Anong nakalagay? Brush and sponge. So, ayan, collection natin. Collection ng ating ako, hoarder ako ng mga panglinis. Nasisiyahan ako pag madami siya. So, ayan, Jura Bright ito is yung pang mga kawali talaga, malakasan, tsaka sa oven. And then, lagi tayong may liha para sa bowl. Pinapakiskis ko talaga yung bowl para hindi siya magmansya. And then, itong mga ito is online lang, panglinis ng banyo. Diba, ang saya pag madami. And then, ito, natutuwa ako kapag magkakaparehas sila. Masaya siya pag magkaparehas, diba? So, yan. Ito yung mga ginagamit natin sa CRs. You can see, pare-parehas siya. Sa online ko lang siya lahat binili. Mura lang yan. Ililink ko lahat yan sa description box below. Ito is yung pang bowl. Iba kasi yung ginagamit kong sponge sa bowl. Iba yung sa lababo. And then, this one is for the floor. Importante na pag floor may handle kasi medyo mahirap pag hindi mo siya mahawakan. And kung mapapansin nyo, shade of ano lang siya, parang gray. And then sa baba, is itong nandito is yung mga brush ng ating vacuum na cordless. And then ito is yung brush na panlinis ng lababo. Nag-order na rin ako ng stock nito kasi isa na lang siya. Sobrang mura lang yan guys, 12 pesos lang yan. Sobrang mura ng 12 pesos, no? Color key. Kaya ang dami kong binila, mga 20. 20 na yung brush. Oh, yun na nga. Okay, next naman, itong pinakamasaya dito. Hindi siya masyadong perfect, hindi siya napulido kasi dito ginawa yung anong tawag dyan? Pagkabet, dito siya kinabet kasi in-install pa siya eh. Lalagyan ko na lang siguro ng sticker or ng basket para matakpan. Pero, as you can see, ang ayos niya, di ba? Oh. Hindi ka pa maliligayahan maglinis pag ganyan na nakita mo. And of course, dahil OC tayo, naglagay pa ako ng label. Vacuum, mop, and walis. Ayan ang ating cordless vacuum. Sinukat ko talaga siya ng ganyan. Diyan nakalagay yung cordless vacuum natin. Yung mop natin na spray mop na lang kasi yung ginagamit namin ngayon. Mas maganda siya and hindi siya masyadong bulky. And then yung walis, ito is luma ko na to. Marami kasi akong ganito before. Luma na yan. Problema, pag sa pintura, natatanggal siya over time. Ang ginagawa ko para nagamit ko siya ulit, natanggal na yung dikit niya, pero glinugan ko na siya. Di ba? Hindi na talaga siya matatanggal. So, di ba? Ang saya ng ma'am, hawakan mo na po. Kaligayahan nating mga nanay yan, yung mga panglinis, and I think marapat lang kung meron kayong extra space. Kami kasi may extra space, so talagang sabi ko, ito na yung aking dream cleaning cabinet. And gusto ko talaga yung yung may sariling lalagyan, yung vacuum, yung keme. So na-achieve ko talaga yung dream ko, kaya sabi ko ang saya-saya ko, pero dito na lang ako.
Ayun, I hope na meron kayong mga nakuhang tips and hacks kung paano nyo i-organize ang inyong mga showroom and ang inyong kitchen cabinet. Guys, hindi kailangan kitchen cabinet, cleaning cabinet. Hindi kailangan na ganito kalaki. Actually, before, under the sink lang yung amin. Kung napanood niyo yung vlog ko before about under the sink, pero kahit under the sink yun, organized pa rin yun. May basket, pare-pareho sa kulay, may isang basket for the rag, may isang basket for the brush, may isang basket for the plastic, keme-keme. Ang importante lang naman dyan is, Maganda. yes, syempre dapat laging maayos and dapat bawat gamit may sariling lalagyan. Magkano na lang ang basket ngayon, guys? Bumili na kayo online, as cheap as 20 pesos, meron ng basket. Kung ako, hindi ako masistress, mag-i-invest na lang ako ng 20 pesos for the basket. Para at least, mapayapa pa ako, tapos every time na bubuksan ko yung door, happy ako. Diba? Kaligayahan ng isang nanay. So, thank you so much! Yan, magkita-kita tayo hanggang sa susunod na vlog. God bless!